Okay, mga igsuon, alian naman kita. Purihin natin, Panginoon, na patuloy natin mapagbulay-bulayan ang mga kabutihan ng Diyos sa ating buhay. No? Praise the Lord. Atong mga kapatid, no, inialala ang pagkabatay ng ating Panginoong Hesus doon sa krus, sa bundok ng Kalbaryo. At yan ay ginawa niya para sa mga taong makasalanan. Inihandog ng ating Panginoon ang kanyang katawan, no? Para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Glory be to God. Praise the Lord. Sa Hebreo, sa 10:9, ang sabi, sa kaniya sinabi, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinagbaging banal sa pamagitan ng paghandog, no? Ano raw? Ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Yan. No, inihandog niya ang kanyang katawan na minsan, at ito ay sapat na para sa katubusan ng mga tao na nanampalataya sa kanya, mga kapatid. No? Matindi ang hirap ng ating Panginoon doon sa krus. Pinasan niya ang lahat nating makasalanan upang tayo hindi na magkasala, mga kapatid. At sa kanyang mga sugat doon, no? Ang sugat sa kanyang kamay, ang sugat sa kanyang tagiliran, at ang sugat sa kanyang mga paa. Sa kanyang mga sugat, gumaling tayo, mga kapatid. Praise God. Glory to God. No? Ayan ang sabi sa unang Pedro, sa 2:24, no? Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan at mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Yan, no? Nangagsigaling kayo dahil sa mga sugat ng ating Panginoon. Praise God. Tinubos niya tayo. Tinubos niya, mga kapatid, ang mga tao na nampalataya sa Kanya. Ang mga taong nagtitiwala sa Kanya, tinubos ng ating Panginoon. Katulad ng isang kriminal na napako din doon sa krus, no? Kasama niya. Kasi sa panahon ng pista sa mga Hudyo noon, may 4 sila kabinilanggo, no? Na ang 3 ipako sa krus. Ang isa, pakawalan, mga kapatid. No? Di papili ang mga tao kung sino ang pakawalan. Pinili ng mga tao ang kriminal na si Barabas, mga kapatid. At nagsigaw sila na si Jesus ipako sa krus.
Yan, mga kapatid. Tatlo ang ipinako sa krus. Ang ating Panginoon Hesus sa gitna, mga kapatid. Yan. At ang isa doon na napako sa krus, hindi naniniwala sa Panginoon. Hindi siya nanampalataya na si Jesus may kaharian, mga kapatid. Glory be to God. Ano sabi niya? Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Ibig sa pagsabi niya, kung ikaw ang Kristo, hindi siya naniniwala na si Kristo yun, mga kapatid. Dahil sa kalagayan nga nakita niya, nga si Kristo, kasama niya nga napako doon sa krus, mga kapatid. Pero ang isa naman, no? Ang isa nagtiwala sa Panginoon. Pinagalitan niya yung kasamahan niya doon nga napako din sa krus. Sabi niya, ikaw, wala ka natakot sa Diyos. Tayo pinarusahan sa hukom ito sapagkat tayo ay nagkasala. Ngunit siya, walay kasalanan. Walang kasalanan. Sabi niya, si Jesus walang kasalanan. Mga kapatid. Praise God. No? May nagtanggol doon sa kay Jesus sa krus. Kasama niya na napako doon. Pinagtanggol siya na siya ay walang kasalanan. Mga kapatid. Praise God. Yan. Sa Lucas, mabasa natin mga kapatid, no? Sa 23. Basahin natin sa 37. Lucas 23. 37. Purihin natin ito na. Umpisa natin sa 35, 23, 35. At nakatayong nanonood ang bayan at tinuya naman niya. At tinuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi, nagligtas siya sa mga iba. Iligtas niya ang kaniyang sarili. Kung ito ang Kristo ng Diyos, ang hinirang niya. 36. At nilibak rin naman siya ng mga kawal na nagsisilapit sa kanya, na tinudulutan siya ng suka. At sinabi kong ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At mayroon naman sa itaas niya na isang pamagat, ito'y ang hari ng mga Hudyo. At siya inalipusta ng isa sa mga tampalasang nakabitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya, sinabi, hindi ka pa ba baga na tatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayong ding kaparusahan. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang tao ito'y hindi gumawa ng anumang masama. Yan. Ipinagtanggol siya ng isa na napako doon sa krus. No? Purihin natin ang Panginoon. Naniniwala niya
mga kapatid, nanampalataya ito sa Kanya. Praise God. Glory to God. Yan. Ano pa sabi niya sa 42? At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Naniwala talaga ito sa kay Jesus, no? Nga si Jesus may kaharian, mga kapatid. Praise God. Glory to God. Yan ang mga pangyayari, mga kapatid. At ang sagot naman ni Kristo sa kanya, at sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita iso, kasamahin sa paraiso. Mga kapatid, sa araw na yun, no, mayroong pangako ang ating Panginoon sa kanya na itong kriminal na ito na napako sa cross makarating, no, sa paraiso. Praise God, mga kapatid. Ano itong paraiso? Ito ay lugar, mga kapatid. Saan ito? Nasa ikatlong langit ang paraiso. At doon sa paraiso, nandiyan ang kaharian ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Yan. Now, ito ang sabi ni Apostol Pablo sa Corinto, mga kapatid. Praise God. Na dinala daw dito sa ikatlong langit sa paraiso. Tingnan natin sa ikalawang Corinto 12:1 hanggang 2, mga kapatid. Itong atin mabasa. Praise the Lord. No? Yan. Sa 2 na lang natin basahin. 12:2. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan, no, aywan ko, o maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. At nakikilala ko ang taong iyan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakaalam na kung paano siya ay inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayon na hindi nararapat salitain ng tao. Hanggang sa 4, mga kapatid. No, pero hindi siguro kung sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko, Diyos ang nakakaalam. Dinala doon sa paraiso, no? Mga kapatid, sa ikatlong langit. Praise God. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Yan. Pero sabi niya, aywan ko kung sa katawan o sa labas ng katawan, Diyos lang ang nakaalam. Yung espiritu, no? Mga kapatid, dinala doon. Praise God. Glory to God. Ngayon, ang mga sakripisyo ni Kristo doon sa krus para sa atin na mga taong nanampalataya sa Kanya. Praise God. Malaki ang Kanyang sakripisyo, mga kapatid. At natupad ang sinasabi sa kasulatan na ang Kristo mamatay, ilibing, at pagkatatlong araw mabuhay na muli.
Praise God, nabuhay siya mo. Kasi yan ang nakasulat sa banal na kasulatan. At dito, ginapakita sa banal na kasulatan, mga kapatid, na totoo talaga ang mga nakasulat dito. Praise the Lord, kasi ang mga pangyayari na hindi pa nangyari. Praise the Lord. Hindi pa siya ipinako sa cross, hindi pa siya namatay. Nakasulat na na siya mamatay at pagkatatlong araw, mabuhay na magulit. Ay natupad. Totoo talaga. Kahit may mga tao na hindi naniniwala sa Bible, mga kapatid, no? May mga tao hindi naniniwala sa banal na kasulatan. Pero sa pangyayari, maniwala ka, mga kapatid. Praise the Lord. Tingnan natin sa unang Korinto, sa 15:3. Ito ang ating mabasa, mga kapatid. Praise God. No, glory be to God. Sabi dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating makasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Praise God. Mga kapatid, nakasulat. No? Hindi pa nga na, hindi pa siya na namatay, hindi pa siya na ipinako sa krus, nakasulat na kailangan ang Kristo magtiis. Mga kapatid, magtiis siya. Purihin natin ang Panginoon. No? Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Tingnan natin sa Lucas sa 24:46, mga kapatid. Sabi dito, at sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbagong muli sa mga patay sa ikatlong araw. Yan, hindi pa nga Hindi pa nga na ipinako, hindi pa nga namatay doon sa krus. Sinabi na ng Panginoon. Ang nagsasabi dito, ang Panginoong Isus mismo. Nasabi niya, at sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw. Praise the Lord. Ganit natupad ang nakasulat, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Totoo ito, mga kapatid. At mayroon siyang sinabi, ipinangako na siya muling babalik. Ang mga una niyang sinalita, natupad na. At ito naman, ang iyang sinalita na hindi pa natupad. At ito ay matutupad, mga kapatid. Nababalik siya muli. Kukunin niya, no, ang mga nanampalataya sa Kanya. Ang sumusunod sa Kanya. Ang gumagawa ng Kanyang kalooban. Kukunin niya, mga kapatid. Praise the Lord. Tingnan natin sa banal na kasulatan. Sa Juan 14:1 hanggang 4. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko na sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Praise God. Glory be to God.
At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Praise the Lord, mga kapatid. No, ito pa ang kanyang ipinangako na hinihintay natin na siya ay babalik upang kunin ang mga tao na nangpalataya sa kanya. Praise God. Glory be to God, mga kapatid. Inubos tayo ng ating Panginoon. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. Ang ibinayad ang kanyang dugo. Praise God. Glory be to God. No? Ito ang ibinayad sa ating mga kasalanan upang tayo ay matubos. Tingnan natin sa unang Pedro sa 1:18 hanggang sa 19. Ito ang ating babasa, mga kapatid. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi sa mga bagay na nga sisira, nagpilak o gito mula sa inyong wala kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinadama sa inyo ng inyong ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng kordirong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. No, yan, mga kapatid, ang itinubos, ang ibinayad sa ating mga kasalanan, ang dugo ni Kristo. Praise the Lord. Na sa pamagitan ng kanyang dugo, napatawad ang ating mga kasalanan. No? Tingnan natin sa Epeso, sa 1:7, mga kapatid. Praise God. Nasa kaniya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng kaniyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kaniyang biyaya, na ipinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan, mga kapatid, hanggang sa upo. Praise God. Dali sa pamagitan ng dugo ni Kristo na ibinuhos doon sa krus, mga kapatid, tayo may katubusan sa ating mga kasalanan. Ano ang ating isukli sa kabutihan ng ating Panginoong Hesus? No? Sa kabutihan ng kanyang Ama sa atin, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa tao, namatay ang kanyang anak doon sa krus. Ipinadala niya, no? Para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Praise the Lord. Glory be to God. Na kung basahin natin yan sa Juan, sa 3:16, no, ito ang layunin ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Hindi gusto ng Ama na tayo mapahamak. Ito lang ang paraan na tayo maligtas. Kailangan ipadala niya ang kanyang bugtong na anak. No? Binadala niya sa sanlibutan. Praise God. Mayroong katawang inihanda na itong katawan, mga kapatid, ito ang pang-tubos sa ating mga kasalanan. Katawan na may dugo. Kaya pag si Kristo pumarito sa libutan,
Sa hindi pa sa dumating sa sanlibutan, siya ay espiritu, wala pa sa katawan. Mga kapatid. Now, praise God. Glory be to God. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kaniya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang layunin ng Diyos sa tao. Sapagkat iniibig tayo ng Diyos, mga kapatid. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang matao, upang ipanganak ng isang babae para mayroong laman. Praise God. Kasi si Kristo, Espiritu, wala pang laman, wala pang katawan. Sa pagparito niya dito sa sanlibutan, sinabi ko na kanina, mayroong katawang inihanda sa kanya. Na itong katawang inihanda, ito ay maging hain sa ating mga kasalanan. Praise God. Sa Galatia 4:4, mga kapatid, itong ating mabasa, no? Tingnan natin. Sabi dito, datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ano? Isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak. Si Jesus Christ. No? Isilang ng isang babae. Praise God. Ngayon, mayroong katawang inihanda sa kanya. Mga kapatid. Tingnan natin sa Hebreo 10:5. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Mayroon ng katawang inihanda. No? Sa pagkatak ni Kristo dito sa sanlibutan, sa kanyang pagparito, mga kapatid, mayroon ng katawang inihanda. Na itong katawang inihanda, mga kapatid, ito ang tao. Tao ito. Ipinanganak ni Maria. Praise God. Glory be to God. Yun ang namatay sa krus. Yung katawan. Kasi ang Espiritu hindi lang namatay. Ang Diyos hindi yan mamamatay. Ang nanamatay, yung katawan, yung tao. Na ito ay hindi naunawaan ng iba. Mga kapatid, kung Diyos ko si Kristo, bakit namatay? Ang Diyos wala kamatay. Totoo. Wala kamatay ng Diyos. Kaya itong namatay sa cross, pinako sa cross, hindi yung Diyos. Katawan yung tao. Mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God. Ang kalagayan ng ating Panginoon, ng ating Panginoon Jesus, mga kapatid, sa hindi pa sa ipinanganak ni Maria, hindi pa sinilang, siya ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Nasitulan sa mga tao. Kaya pumasok na sa sanlibutan, mayroon sa katawan, mga kapatid, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At isinuot niya ang pagkatao. Mga kapatid. Praise God. Glory be to God. Tingnan natin sa Pilipos, no? Pilipos sa 2:6 hanggang sa 8, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Ito ang ating mabasa. Praise God. Sabi dito, na siya bagamat na saan yung Diyos. Ano raw? Si Kristo sa bagamat ang yung Diyos. Ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos.
kundi bagko sinubad niya ito. Anong inubad niya? Kanyang pagkadyo sinubad niya. Mga kapatid. At nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Yan. Pag sabi nakitulad sa mga tao, hindi tao. Nakitulad sa mga tao. Nung nakitulad sa mga tao, yun na. Nangita ka. Praise God. Sa 8. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Maliwanag. Yung namatay sa krus sa bundok ng Kalbaryo, yung katawan ni Kristo, tao yun, nakitulad sa mga tao. Praise God. Eh ang Diyos hindi pwede mamatay, hindi mamatay ang Diyos. Ang Espiritu hindi mamatay yan. Mga kapatid, hindi pwede mo ipako sa krus ang Espiritu. Mga kapatid, ang ipinako doon, yung katawan. Praise God. Nakaprogram na pala ang plano ng Diyos sa buhay ng tao. Gusto niya, ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Yan ang gusto ng Diyos. Gusto niya nga ang tao ay maligtas, mga kapatid. Praise God. Sa unang Timoteo, sa 2:4, sabi, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga alam ng katotohanan, sapagkat may isang Diyos at may isang taga pamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. O tinawag na siya ang taong si Kristo Jesus kasi nasitulad na siya sa mga tao. Mga kapatid. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. Ipinanganak siya ni Santa Maria, lalang ng Espiritu Santo. Ang pagkatao ni Kristo, hindi, mga kapatid, sa kagustuhan ng tao, kundi sa kagustuhan ng tao. Purihin natin po. Praise God. Glory be to God, mga kapatid. Yan. Nang 12 na ang kanyang edad, pumunta ang kanyang mga magulang sa Jerusalem. Mga kapatid, pag-uwi, hindi nila kasama siya. Hinanap siya ng kanyang mga magulang. Salamat, mga kapatid. Ano sabi ni, bakit ginawa mo ito, anak? Nung hinanap ka namin, 3 araw na hinanap nila, mga kapatid. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Hindi niyo ba alam na kailangan ako dito titira sa bahay ng aking ama? Hindi nila naunawaan, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya akala ni Maria, kay sa kanya lumabas, talagang anak niya, Jesus. Basahin natin. Sa Lucas 2:41, hanggang pababa. At nagsisipa roon taon-taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Pasko. At nang siya'y may 12 taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. At nang kanilang naganap na ang mga araw sa pagbalik nila, ay naiwan ang bata si Jesus sa Jerusalem. At di nalalaman ng kaniyang mga magulang. Ngunit sa pagkaakala nila, siya'y nasa kasamahan at nagsiyaon sila ng isang araw
na paglalakbay at hinahanap nila siya ng mga kamag-anak at mga kakilala at nang di nila siya matagpuan ay nagsibalik sila sa Jerusalem na hinahanap siya. 46. At nangyari na nang makaraan ang 3 araw ay nangatagpuan niya siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. 47. At ang lahat ng kaniyay nangagkakarinig ay nagsisi panggilalas sa kaniyang katalinuhan at kaniyang mga sagot. At nang siya'y makita nila ay nangagtaka sila at sinabi sa kanya ng kaniyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? Narito ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis. At sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Di baga talastas ninyo na dapat akong lumagak sa bahay ng aking ama? At di nila naunawaan ang pananalitang sa kanila'y sinabi. Mga kapatid, hinahanap siya 3 araw bago nakita. Mga kapatid, bakit ginawa mo ito sa amin? Ano sabi ng Panginoon? Mga kapatid, sabi niya, dapat siya doon sa bahay ng kanya. Praise God, mga kapatid. At dumating ang oras, dumating ng panahon na siya, mga kapatid, ay dapat ipako sa krus at mamatay. Ipinako siya sa krus, napatay ang ating Panginoon, yung katawan. Praise God. At nagresulta ito ng kaligtasan ng bawat tao na nampalataya sa Kanya. Uriin natin ito. At natupad ang mga hula sa banal na kasulatan tungkol sa ating Panginoon Hesus, mga kapatid. Na hindi pa siya pinako sa krus, hindi pa siya napatay, nakahula na siya ipako sa krus at mamatay, ilibing at 3 araw mabuhay na maguli ang ating Panginoon. Praise God. Glory to God. Natupad. Ngayon, nabuhay na maguli ang ating Panginoon, mga kapatid, sapagkat sa nabuhay muli ang ating pananampalataya at kaligtasan, mahalaga. Pero sinasabi ng banal na kasulatan, kung hindi siya nabuhay maguli, ang ating panampalataya ay walang kabuluhan. Kung hindi siya nabuhay maguli. Pero siya ay nabuhay maguli, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Napagtagumpayan ni Kristo ang kanyang misyon. Natapos niya ang kanyang misyon. Purihin natin ang Panginoon. Yan. Kung hindi si Kristo binuhay ng Ama, hindi rin bubuhayin ang mga patay. Pero ay binuhay siya. Praise God. Sabi sa 15:13 sa unang Korinto, datapwat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos,
sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kaniyang muling binuhay si Kristo, na hindi siyang muling nabuhay kung tunay na ang mga patay ay hindi muling binuhay. Sapagkat kung hindi muling binuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong panampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong makasalanan pa. Kung hindi binuhay, ay binuhay, ang panampalataya natin sa Kanya mayroong kabuluhan. Praise God. Yan ang ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. No? Pagsikapan natin ang ating paglilingkod sa Diyos na maging karapat dapat tayo sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory to God. Patuloy tayo maglilingkod sa Diyos habang tayo nabubuhay pa, habang malakas pa ang ating katawan, wala pang sakit. Paglingkuran natin siya ng tapat. Ay darating ang araw ng tao, marami ng sakit papasok sa kanyang katawan. Hindi na siya makalakad. Ilang tao tumatanda, hindi ka na makapaglingkod sa Diyos. Umahina ka na, mga kapatid. Kaya habang malakas pa tayo, paglingkuran natin ang Diyos. No? Ipagamit natin ang ating katawan sa Diyos, sapagkat hindi ito atin, sa Kanya ito. Paglingkuran natin siya. Praise God. Glory to God. Mga kapatid. Yan. No? Sa isang linggo, 6 na araw ang ibinigay ng Diyos para sa atin. Magawa natin ang ating mga trabaho. Hinihingi ng Diyos sa atin isang araw lang sa isang linggo. Bakit hindi mo maibigay sa Diyos ang sa Diyos? Yan ang tanong, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory to God. Pasalamatan natin siya sapagkat mabuti siya sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Malaki ang sakripisyo ni Kristo para sa atin, para matanggap ng kaligtasan. At kung tayo man nagsasakripisyo sa paglilingkod sa Diyos, sabi ni Pablo, hindi ito, mga kapatid, ihambing, no, sa kagalakan o sa kaluwalhatian na atin tatanggapin mula sa Diyos. Tingnan natin sa Roma. Praise God. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa 8:18, ito ang ating mabasa. Dito i-maihapin, mga kapatid, ang mga pagtitiis natin ngayon. Sabi dito, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat dapat may tumbas sa kaluwalhatian mahahayag sa atin, mga kapatid. Praise the Lord. Ano raw? Hindi ito rapat dapat may tumbas sa kaluwalhatian o kaluwalhatian mahahayag sa atin. Kakaunti lang pa lang ating pagtitiis, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Yan. At kung tayo man ay naglilingkod sa ating Panginoon, na tayo mayroong tiisin, yan ang tunay at totoo na panampalataya. Mayroon tayong pagtitiis. Sapagkat si Kristo nagtiis para sa atin, tayo naman magtiis para sa Kanya. Praise the Lord. Glory be to God. Yan. Sa Pilipos 1:29, tanggapin nga ninyo siya
na Panginoon ng buong galak, at ang gayon ay papurihan ninyo. No? Ibasa natin 2:29. Di rin naman kita sa 1:29 sa Pilipinas. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Ano raw? Ipinagkaloob sa inyo, hindi lang kayo manampalataya kay Kristo, kundi magtiis din kayo. Yan ang totoong panampalataya sa kay Kristo. May pagtitiis, mga kapatid. Anong tinitiisan mo ngayon? Kung ang pagtitiis ang ating istoryahan, maraming tao nagtitiis, mga kapatid. No? Masigit pa kanilang pagtitiis sa atin. Yung mga taong nasa hospital ngayon, nagtiis sila sa kanilang mga sakit. Yung mga sa bilangguan, nagtitiis yan. At hindi kanilang pagtitiis. No? Mga kapatid. Pero sa ating pagtitiis, sa paglilingkod sa Panginoon, kakaunti lang ito. Bakit hindi tayo magtapat sa paglilingkod sa Diyos? Anong sabi? Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Tayo pagtitiis sa paglilingkod. Basahin pa natin yan sa unang Pedro. Purihin natin ang Panginoon. Sabi dito sa unang Pedro 2:21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Yan. Si Kristo, susunod tayo sa kanyang mga hakbang. Purihin natin. Panginoon, mga kapatid, pasalamatan natin sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo namatay doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Purihin natin ito. Praise God. Tingnan natin sa Roma. No? Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa 5:8, datapwat ipinagtagubilin ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ano raw? Si Kristo namatay dahil sa atin. Mga kapatid, no? Pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao nang si Kristo namatay doon sa krus, sa bundok ng Kalbaryo. Praise God. Dapat natin siya paglingkuran habang tayo may lakas pa. Huwag natin hintayin na magdesisyon na paglingkuran natin ang Diyos kung mahina ka na. So, hindi ka na makapaglingkod sa Diyos kung mahina ka na. Dapat palang bata ka pa, malakas ka pa, paglingkuran mo ang Diyos sapagkat siya ang may-ari ng iyong buhay. Eh kung kunin ng Diyos ang ating buhay, wala tayong magagawa. Anumang oras, kaya-kaya ng Diyos kunin natin buhay. Kung ano man ang iyong naipon, iwan mo lang yan. Hindi mo pagkinabangan. Ang importante, tayo makapaglingkod sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God, mga kapatid. Yan, no? Piliin natin ang mga bagay na mabuti na sa kabutihan natin. Paglingkuran natin ang Diyos, mga kapatid. Magtapat tayo sa paglilingkod sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Isa isip natin palagi, isa puso natin, ibigin natin ang Diyos. Praise God, buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip.
Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God.